Ngayong hapon mga kabisdak, magandang hapon po sa lahat ng mga Filipino, mga OFW, saan mampanig ng mundo. Welcome mo sa Bisdak Pilipinas. Medyo hindi maganda yung pakiramdam natin. Nabutan tayo ng samid-samid. Pero ganun pa man, tuloy pa rin ang laban. Sa mga bagong pasok, baka naman pwedeng pa-like, pa-share, pa-subscribe, at siyempre, pindutin nyo yung notification bell ninyo. At maraming salamat to sa mga walang sawang pagsuporta sa Bisdak Pilipinas. Temre please, silent subscribers and followers. Mabuhay po kayo. At sa mga lahat na nagpa-support, thank you so much po sa inyo. Mabuhay po kayo. Pa-like guys! At maraming salamat sa pagsuporta po ninyo sa Birada Aguila sa DJER 1026 YouTube channel sa SMNI Radio. Maraming salamat po sa inyo. Abangan niyo po ako June 4 to June 5. Ayan. Pero ang Birada Aguila tuwing alas 2 ng hapon bumibira sa lahat ng mga buhaya. Lalo na si Tambaluslos. Patoplok. At mga kabistak, ano pang hinihintay natin? Tara na. Inahinay muna tayo, Yawards. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Yung amats ni Da Junior. Ang tindi ng amats. Ang tindi ng trip. Mantakin mo siya po yung makipag-reconcile sa pamilyang Duterte. Pero walang kondisyon. Anong nakain mo? Hilaw na spaghetti, nakaraang taon pa lang, New Year. Ang tindi nito, no? O baka naman, takot lang talaga itong si Da Junior na makauwi si former President Rodrigo Roa Duterte. Dahil balikwasan talaga sa dito, guys. At sabi nga ho sa Bisaya, dila raway abod. Lintik lang walang ganti. Ganun ho talaga yan. At pumalag yung isang political analyst at sinabi ho, na ang may problema po talaga dito sa ating bansa ay singagba. At meron pong nagkomento na kailangan umano ng mental hospital itong taong ito. Labo-labo na eh. Ito mga kababayan ko, umpisahan na agad natin yung kanyang pahayag tungkol sa reconciliation, mga kababayan ko. Narito po, paano, pakinggan natin siya ng maayos kasi baka na maligmata lang, nabungo lang ba? No. Kasi tandaan po natin, siya po yung makipag-reconcile, hindi po ang pamilyang Duterte. Siya po ang nagpauso nito. No, siyempre, pag ikaw lumapit sa isang tao, hingi ka ng pabor, siyempre, merong mga kondisyonis po yan. Hindi po pwedeng wala ni Malo. Hindi nga, ito. No. That's not how reconciliation works. You don't put conditions to reconcile. If you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of you. Ano ba talaga problema? Paano nangyari ito? Ikaw ang may problema. Ikaw ang problema. Ikaw yung makipag-reconcile eh. Ikaw yung tinanong ka ni Katunyeng, maayos ba yung mo dun? Kalagayan? Yung podcast ninyo, tinanong ka ni Tunyeng kung makipag-reconcile, may bala ka bang makipag-reconcile sa mga pamilyang Duterte? Ang sabi mo, yes. Kasi ayaw mo ng gulo. So, anong klaseng reconcile yan? Pabor lang sa'yo? Ikaw yung gustong makipagbati kasi ginulo mo ang mundo ng mga Duterte tapos ngayon, nihingi ng kondisyones itong pamilyang Duterte. Ayaw mo kasi hindi daw ganyang reconciliation na gusto mo. Ayawards budol. So gusto mo, pabor lang sa'yo. Saan ka makakita na Poncio Pilato na papayag makipag-reconcile sa isang tao na may atraso sa kanila na walang kondisyones? Kagaguhan mo yan. Ang tangingot. Uloyo. Tanggalin natin ang problema. Pero sasabihin mo ay, tanggalin natin ang problema. Tanggalin natin ikaw. Ikaw yung problema sa bayang ito. Kaya dapat ikaw ang matanggal. Mas maganda mag-resign ka. Tingnan mo, labo-labo na kung anong ibig sabihin na reconciliation. Yawards. Tanggalin ka, Nyor.
Tuloy, oh. Hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Wala pupuntahan. Yeah, in that condition. Tapos na. That's not reconciliation. That's not even a negotiation. That's demanding. Those are setting conditions. That's, So, ano sasabihin? Ang labo nito, ah. Ikaw yung nagpauso ng reconciliation, eh. Ikaw yung nakaisip ng ganyan, hindi naman ang pamilyang Duterte. At saka hindi naman talaga makipag-reconcile ang mga Duterte, huwag kang mag-alala. Nagpauso ka dyan ng reconciliation, ikaw yung unang nagbanggit na makipag-reconcile ka, handa ka makipag-reconcile sa mga Duterte. Natural, ang mga Duterte magdidemand ng mga kondisyones. Hindi man po pwedeng ganun lang kadali na sasabihin, okay, bati na tayo, yawards, no? Pagkatapos mo kinidnap si Tatay Digong, pagkatapos nyo in-impeach si Vice President Inday Sara sa House of Crocodile Farm, ngayon, makipag-reconcile ka, ayaw mo ng mga kondisyones. Ang labo nyo nyo, ha? Ano bang nangyari sa utak na to? Sasagutin mo yung kabila. Etong gagawin mo. Sasagutin mo, hindi. Gagawin ko yan kung gawin mo naman ito. Wala nang pupuntahan yun. Tapos na ang usapan. Iyan nga ang mangyayari kasi nakipag-reconcile ka. Makipagkasundo ka nga ho, no, para walang gulo. So ngayon, lalapit ka sa isang tao na meron kang problema sa kanila. Siyempre, yung tao na yun, mga tao na yun ay maghanap ng kondisyones para magkasundo tayo. Hindi po pwede makipag-reconcile ka na sarili mo lang yung panalo. Ang reconciliation dapat win-win. Win sa'yo, win din sa kausap mo. Hindi po pwedeng win lang lagi sa'yo, ni Mal. Win-win solution tawag dyan. Kasi reconciliation, dapat magkasundo kayo eh. Sa isang bagay na dapat pagkasunduan ho ninyo. Ano bang pagkasunduan ho ninyo? Siyempre, para walang gulo, mag-usap kayo. Ngayon, paano po kayo nagkagulo? Ginawa ho ninyo, in-impeach ninyo si Vice President Inday Sara sa Kamara at si Tatay Digong, kinidnap mo sa Netherlands, pinadala mo, hanggang ngayon nandun pa rin. Kaya nanawagan mga Pilipino, bring PRRD home. Yun yung pinagmula ng problema. So ngayon, para mawala ang problema nyo, pauwiin mo yan, si Tatay Digong, at itigil mo yung impeachment labang kay Vice President Inday Sara. Simple as that. Hindi mo kailangan na magiging hinyo ka dito pagdating sa usaping reconciliation. Tsaka hindi naman ho papayag talaga. Yung isang party na lamang yung kanyang kausap kaysa kanya, dapat patas ang laban yan. Panalo sa'yo, panalo din sa kanya. Tanggalin yung gulo, tanggalin yung problema. Anong problema? Ikaw. Dapat ito ang matanggal. O, tingnan mo ha. Pero ang labo ng ano niya, no? Ang utak niya ba? Yung utak niya parang kinalburo na eh. No? Wala na, meron ng kalawang yung utak nito. Tingnan mo yung isang netizen, nag-comment dyan mga kabisdak. Nag-comment dyan sa isang post na yan ng mga mainstream media. Ayan, oh. Basahin mo nyo. Sabi na MJ, kahit sa accounting, reconciliation means finding the equivalent of the same. You can't reconcile two different things. Please consult psychiatrist and might as well spiritual healing. Your aura is dying. Yeah, words. Wala na, sobra na to sa pulburon si Dayunyor eh. Kahit saan man, kailangan magkasundo kayo sa isang bagay. At dapat, hindi pabor sa'yo, hindi rin pabor sa kanya. Reconciliation nga tawag eh. Walang reconciliation na pabor sa'yo hunghang. No? Dapat ang reconciliation, both parties ay nakikinabang at maayos ang pagkakausap at kasunduan. Hindi pwedeng lamang ka. Kahit man ako kausapin mo, sabihin mo lamang ka, magkasundo tayo, yawards. Lose mo. Kung ganun, ikaw nga may problema. Unang-una, in the first place mga kabisdak, hindi man ho si Tatay Digong at ang pamilyang Duterte nakaisip ng reconciliation. Sino bang nakaisip na reconciliation? Itong si Ngiwem kasama si Tunying. So ngayon, ikaw kung gusto mo makipag-reconcile,
talagang tanggapin mo ang kondisyones ng gusto mong makapagkasundo. Hindi ho po pwede na sasabihin mo, ay, ayaw ko niyan, di na po reconciliation yan eh. Demanding na yan, tungaw. Bakit mo kasi naisip yung reconciliation? Kahit bata, alam niya, tara magkasundo tayo. Anong gagawin natin? Ito ho, medyo magulo na ho tayo, ito gagawin natin. Sige, kailangan pabor sa'yo, pabor din sa akin. Sige, kunyari ito, isang pizza, no? Pizza ba? Pizza. Di ba? Sabihin, maghati-hati tayo. Kailangan equal sharing. Yung tinapay, kailangan equal sharing kayo. Hindi ho po pwede lamang yung buhaya dyan. Hindi ho po pwede na yung ibang kahati ay lalamang. Kaya nga equal sharing ang tawag dyan. Ito yung isa sa mga halimbawa na mabilis mo maintindihan sa salitang reconciliation. Hindi man demanding yan kasi ikaw man nagpauso ito kondisyones kung magkasundo tayo, kaya kailangan talaga ng mental hospital. Ito yawang. Kaya ayon kay isang political analyst, Malutikia, ang may problema ho. Bakit iba yan? Ang may problema ho ay si Dayunyor. Na dapat sa pala mag-resign. Pakinggan natin si Ma'am Malutikia. Ngayong mga nangyayari, yung trend ngayon sa Marcos Jr. government, with this happenings after the 2025 midterm elections, ito ba'y palubog na o anong nakikita po ninyo na dynamics, ma'am, kung magtutuloy-tuloy po ang ganitong track ng kanilang liderato? Especially na well-informed po ngayon ng taong bayan sa dami ng mga nagpapaliwanag in layman's term kaugnay po sa tunay na estado ng Pilipinas. Alam mo, I would suggest to the president to stop talking and start moving and start getting on the ground and start, convincing his cabinet, his team. Let's move. Because unless the people see the intent and the hard work, speeches, he has a very good oratorical skills. But look at his approval ratings, his trust ratings. The moment he opens his mouth, people are scratching their head. Ba't baliktad na naman? Ba't papunta doon? Diba? So once and for all, ako ang suggestion ko, once and for all, can you sit down with your team and define your communication lines? And define the messaging you want to do. In the next, siguro itong kahit hanggang December. Kasi the next challenge there is yung mga oral arguments na delay o dinelay para hindi masyado mag-impact sa eleksyon, pero padating yan, 'di ba? So, again, kung babalasahin mo, ang dami na namang test na dadating. Kung hindi stable at wala kang launch na program, the Marcos administration will be identified for the yearly erosion of trust against the leader. Tama. Malabo-labo kasi sila. So, yung iba yung lumalabas sa mga bunganga nila, iba rin yung pinipi-perform nila. Kaya nga yung si Auntie Claire, wala na rin, sakit na rin ang ulo yan kasi iba naman yung sinasabi ni Dayunyor, iba rin yung sinasabi niya, iba rin yung ginagawa ng mga gabinete niya. Anong resulta dyan? Wala na, labo-labo. Kaya pagdating sa trust rating nila, bagsak talaga. At saka, wala namang naniniwala dyan kay Dayunyor na tingnan mo yung trust rating niya, 32% awards. Mas mataas pa si Vice President Inday Sara na walang resources. Si Tatay Digong na nasa Netherlands, kinulong niya, mataas pa ang trust rating kumpara sa kanya. Ito, malaking sampal sa kanya. So, hindi niya nakuha yung tamang communication sa kanyang gabinete, tagapagsalita niya. Kaya nga, tumama dito si Atty. Harry Roque na wag kang mag-resign, Atty. Claire, Auntie Claire, kasi pag hindi ka magre-resign, talagang padaos-os yung trust rating ng IWM. Hindi epektibo na spokesperson itong si Atty. Claire, kasi kung epektibo man, sana tataas yung trust rating ni Dayunyor. Ang problema bumulusok Baka pagdating na December, negative na yan.
Wala nang maniniwala sa kanila dyan. Tuloy, Ma'am Malo. And the yearly wastage of money that has characterized this administration. Nakakalungkot kasi nagsimula ng maayos. Pero dahil, biro mo sabihin mo, wala akong control dyan sa mga yan. I mean, a leader, ako dun, unbelievable sa akin yon. Because I've seen leaders, kahit hindi mo tao, pag sinabi ng leader, tumigil kayo, correct, dapat sumunod. Pero para niya sabihin, as part of his presidential spiel, ayaw ko ng impeachment, yung mga kaalyado ko, ginawa yung dapat gawin. Pero may iba dyan na hindi ko makokontrol. So, ang tanong ko, di ba, meron yatang ginawang pub art sa inyo ko yata nakita yun, yung salita niya, bago ng impeachment, yung salita ni Congressman Sandro Marcos, at yung salita niya ngayon. Pag pinag-compare mo, sandali, sino ba ang leader? Correct. Di ba, sino ba ang presidente? Yan. Oo, yan. Kaya sabi ko, ay buti pa. Teka lang, basahin natin yan. Kasi lumalabas, lutang siya dyan. Ito ay tungkol sa impeachment na sinabi niya na wala siyang kontrol sa kanyang mga tauhan, pero yung nagsipirmahan ay lahat ng mga kakampi niya at sinabi niya wala daw siyang kinalaman, partido niya. Pero nang nangungunang pumirma sa impeachment, ito si Sandro. Sandro, kalang guys. So basahin natin yan. Ito, hindi man ito fake news mga kabista, totoo man to legit. Ito yung sinasabi ni Dayon Yor noon. Anong pitsaw ito? February 6, 2025. Ang sabi niya dyan, sabi ko sa kanya, si Sandro Marcos, the process has already begun. So, it's your duty now to support the process. So, your duty, so do your duty. That's what I told him. Do your duty. You have to support the process. I didn't know how he'll be the first sign through. I do. Di niya alam daw. Pero sinabi niya, gawin mo yung trabaho mo, gawin mo yung duty mo. Tapos na, nag-umpisa na yung proseso. Ito sa impeachment, tapos sasabihin niya, wala siyang kinalaman dyan sa impeachment, hungang. Tapos ito, ang sabi naman ni Sandro, February 7, 2025, kasi siya yung number 1 pumirma sa impeachment labang kay Vice President Inday Sara, as to why I was the first one to sign. Kailangan naman, nasasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin ang lolo mo at itapon ang katawan sa West Philippine Sea. Sabi niya, gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na aking mga magulang at gusto niya patayin ang Speaker. Bakit naman magugulat ang tao na pipirma ako dyan? Ibig sabihin, dito sa statement niya, talagang planado na gusto talaga nilang ma-impeach si Vice President Inday Sara. So ngayon ito naman yung sagot ni Dayon Yor. Bago to, sabi niyo, how many times do I have to say that? I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Pero yung pumirma, lahat kakampi niya at number 1 niya si Sandro nga. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan at pagsabihin na ito yung gagawin mo. So, ibig sabihin, weak leader ka nga, may problema ka sa liderato mo. So why do I have to keep explaining that I didn't want impeachment? Kasi nga gusto mo ng impeachment eh. Ikaw ho yung utak sa lahat ng ito. Kaguluhan sa Pilipinas at nangyayari sa pamilyang Duterte. Kaya naman, siyempre magtatanong. Yung pinsan mo, grabe, kaaligaga, bising-busy na ma-impeach si Inday Sara eh. Anak mo pumirma tapos sasabihin, wala kang kinalaman. Tuloy, Mamalo. Kayo, minomonitor nyo. Ang daling gumawa, may date pa. Siguro mas okay ang Office of the President.
dapat meron niyang, hindi ko alam kung how they are, but during the time of FBR, meron niya na may notebook siyang na, ito ang sinabi mo, sir, ito ang sinabi mo, ito ang commitment mo, checklist. Take note. Ito parang, hindi mo pa natatandaan na sinabi mo ito noon. At ito ang reaksyon ng anak mo, ay number 1 na signatory yan sa impeachment. Correct. Di ba? What does that mean? Wala kang hold sa anak mo? Or what does that mean? Ang anak mo, sineset aside ang presidente? And if you look at the reasoning of Congressman Marcos, are those impeachable? Di ba? So, ang akin, nanghihinayang ako kasi maganda ang umpisa. Kaso, dahil hindi niya hinawakan ng matindi ang kapangyarihan, at pinabayaan niya na kung sino-sino man ang nagsasabi sa kanya, hindi siya sinusunod. Para mo sabihin, buti pa yung mga kaibigan ko sa private sector. Correct. Pag nagsabi, nagagawa. Ako, that for me is problematic. Correct. Because it tells you that in the arena where the president is, when he tells everybody, papunta tayong north, may iba pumupunta ng south. Hindi ba yun is leadership? Na kung kayo'y magkakaalyado or party in government or party in governance, nag-uusap-usap kayo na, dito tayo ha, hindi pwede yan. Ito ang NEPCO ha, wag mo papalitan yan. I mean, these are basic in leadership and politics. The leader commands. The leader instructs. The leader gives orders. Correct. And everyone follows. Yes, Congress is an interdependent sila. But, my God, that's your first cousin. Correct. Right? Kaya nga, sige, ikaw na. Dahil madali mong mapakiusapan, madali mong pagsabihan. Because he is family. Ano nangyari for the past 3 years? And now, the speaker is talking of the 10th Congress. Hindi pa nagko-convene ng 10th Congress. He's already committing that he will be the speaker and he will do this, that. Kaya nga eh. Ngayon ko lang nakita yan sa kasaysayan ng ating bansa. Walang speaker na nag-commit ng susunod na kongreso. Kasi rin-respeto niya yung proseso. Wala tayong magagawa ngayon dito sa nangyari sa atin dahil kung ang presidente mismo hindi niya makontrol ang kanyang first cousin, hindi ang bansa ang may problema. Siya may problema. Patay. Galing ni Ma'am Malu dyan. Agree po ako dyan na hindi ang bansa ang problema, kundi ang problema itong si Da Junior. Kasi nga, hindi niya alam yung pagiging presidente niya. At tayo nga, di ba ho, marami tayong mga pananaw na ang presidente sa ating bansa, 3. Si Tambaloslos, si Kukak, si Ngagba. Kaya labo-labo eh. Kaya magkaiba yung direksyon na pinupuntahan nila. Yung iba papuntang impyerno na. Yung iba naglimas na sa kaba ng bayan. Kung ang problema si Da Junior, dapat ang mga tao papalag na ho ito. Mas maigi pa nga yung panawagan na mag-resign siya. Kaysa naman magpatuloy siya in the next 3 years, ano po ang mangyayari sa Pilipinas? Mantakin mo, sinasabi mo na hindi mo makukontrol yung mga yan, yung mga buhaya sa Kongreso. Ano ka ba? Presidente ka eh. Ano ba yung nasa Kongreso? Mga kongresista, ilan ba bumoto sa mga yan? Ikaw yung leader, dapat yung leader, lead by example. Ikaw yung una. Kunyari, ikaw, ito nga ho nakakatakot, sabi mo na ayaw mo ng impeachment. Pero yung mga bataan mo sa Kongreso, gusto. Hindi ka sinusunod. Ibig sabihin, weak leader ka. Pati yung anak mo, hindi ka sinusunod. Anong klaseng anak yan? Yung tatay nagsabi, ayaw ko ng impeachment kasi hindi nga totoo. Na ayaw ng impeachment itong si Da Junior. Sa bibig lang niya yan. Todo tanggi. Wala namang kawatan na umaamin eh. Todo tanggi lang. Sabihin, wala ako. Ayaw ko naman. Simula pa naman ayaw ko man talaga ng impeachment eh. Bakit ba ako magpapaliwanag eh? Kasi nga iba ho nang nangyayari eh. Nantakin mo sinasabi ni Mamalu Tikia. Grabe itong si Tambaloslos. 285 lawmakers back Romualdez as House Speaker. Mantakin mo. Hindi pa nga nag-uumpisa yung 20th Congress.
siya na ho ang gawing speaker. Siyempre, kung ikaw buhaya, susuporta ka talaga dito eh. Kung siksik liglig biyaya mo sa 19th Congress, AKAP, AX, Tupad, MAIP, meron pang bilyones na pinapangakong proyekto. Siniwalat man yan ito ni Buytiangco. Talaga, suporta ka dito. Kasi pag hindi mo ito suportahan yung itong si Tambaloslos, goodbye bilyones eh. Walang mga prinsipyo yan. Ito yung hindi makontrol ni Dayonyor. Kaya ang Pilipinas, yung direksyon, labo-labo na. Wala nang kwenta eh. Kumbaga, ang ginawa ho nila ngayon, mag-enjoy na lang ho sila. Basta, si Presidente si Dayonyor, Speaker of the House, ito, anong gagawin ho nila? Walang makakapigil. Kung maglima sila ng Kaban ng Bayan, limas talaga. Ano nang nangyayari dyan? Lalo na ho, yung nagka-problema, di ba? Diyan sa eleksyon. Intindi ho ito side trip lang natin to guys. Parang si Dayonyor side trip. Itong isiniwalat ngayon ni Attorney Harold Respicio. Nahuli na daw niya si George Garcia eh. Ito pakinggan mo natin. Nahuli na rin ng isda sa kanyang sariling bunganga. Si Chairman George Garcia ang nagsabi niyan. Yung mga papunta daw sa transparency server, kino-consolidate muna. And then every 15 minutes, ipapadala lahat sabay-sabay papunta sa mga transparency server. Para maging posible iyon, dapat meron kang intermediary server sa gitna. True enough, lumabas nga sa mga news, inamin na rin ng media at ibang mga may-ari ng transparency server na meron ngang data center tree kung saan minamanipulate muna yung data bago naglalanding sa kanila yung mga data galing sa automated counting machine. Tama ba yun o hindi? Mali po yun. Dahil sa batas, ang sabi, bawat automated counting machine, kada pindot mo, automatic, diretso dapat sa mga servers ng COMELEC, diretso dapat sa mga transparency servers. Bakit ginawa yan ng batas? Para kapag mandaya ang COMELEC, huli ka agad ng mga transmission servers. Pero ano ang ginawa ng COMELEC? Pinadaan muna sa gitna. Napakatagal bago nila ipapasa papunta sa mga transparency server. Ano na ang mga posibleng mangyari kapag ganyan ng kalakaran? Therefore, pwede nang baguhin ng COMELEC yung mga pumupunta sa mga transparency server. At syempre, pwede na rin baguhin ng COMELEC yung mga data na lumalabas mismo sa kanyang mga sariling servers. So, posible ba yung daya at manipulated na yung data na lumalabas sa lahat ng mga servers? Posible po! Lalong-lalo na at napakatagal ng oras mula sa oras ng transmission mula sa mga makina hanggang sa naglanding sila papunta sa mga transparency servers at papunta na rin sa mga COMELEC servers. Yung mga transparency servers, merong mga nakareceive ilang oras pagkatapos, meron pa hanggang madaling araw. Yung mga COMELEC servers, ilang minuto para maglanding sa kanilang mga sariling servers. Tandaan po natin, ang kada data na lumalabas, bawat automated counting machines, between 10 kilobytes lang hanggang 70 kilobytes. Ibig sabihin, kapag 35 megabytes per second ang average speed ng data ng cellular dito sa Pilipinas, dapat split second lang yan. Dapat real time nga. Pagkapindot mo dun sa automated counting machines, dapat labas ka agad sa COMELEC servers, dapat labas ka agad sa transmission servers. Kapag umabot ng oras-oras at minuto yung paglabas ng data sa lahat ng servers, meron na pong kalokohang nangyayari sa gitna. Chairman George Garcia at COMELEC, ipaliwanag po ninyo, bakit ninyo kailangang gawing iyan? Nandaya po ba kayo? Sobra pa sa pandaya, sir. So, ito, kagaya nito, si Dayonyor, hindi man siya kumibo dito. Walang reaksyon si Dayonyor. Mga ganitong klaseng dayaan, eleksyon. Bakit hindi siya kumibo? Kasi pabor sa kanila. Isipin mo, meron palang parang manipulation center, na pagdating doon muna, i-manipulate muna nila, ayusin muna nila, pagkatapos, saka i-transmit doon sa COMELEC. Kaya nagdidelid ng 2 oras. Ito yung sinasabi ni Harold Respicio. Kagaya ho nito, bakit hindi maparesign ni Dayonyor itong si George Garcia? At bakit hindi mapatawag? Kung wala po silang masamang balak sa mga Pilipino nakarang election, dapat nag-voice out si Dayonyor. Tika George, ano bang nangyayari? 18 million votes. O bakit nagkaganito? Maraming 18 million overvotes pala. Sorry. Bakit ganitong 18 million overvotes at meron pang mga undervotes? Bakit iba yung lumabas sa baluta? Binoto ito, iba yung lumabas. Kasi nga, yung ginawa ng COMELEC pabor sa kanila.
Hindi ba ho sila nag-aabala doon? Pansinin nyo mga kabisdak. Sa alyansa, Marcos admin, walang nagre-reklamo. Wala ho silang ingay tungkol po dito sa 18 million overvotes. Hinayaan lang ho nila. Anong ibig sabihin nito? Kasi nga pabor sa kanila, wag na lang tayo mag-ingay. Yung manual recount, hindi sila nag-ingay, tayo lang nag-iingay. Anong meron? Kasi nga, lahat ng nangyayaring kaguluhan sa ating bansa ay ang may utak nito singagba. Wala silang reklamo eh. Wala silang statement. Kung baga, okay na yan. Ayos na yan. Nangyari na nangyayari. May nanalo naman, ganun ho sila. Ganun yung pamilyang Marcos. Walang mga puso. Walang mga kaluluwa. Hindi ho nila kinukonsidera ang isang buto ng mamamayan na talagang mahalaga ho yan. Siyempre, bumuto ka, kailangan yung lalabas sa baluta mo, yung binuto mo, lumabas si Tito Soto lumabas si Kiko, si Bam, awards na talaga. Ganito yung galawan ng pamilyang Marcos. Kaya yan si Senator Amy, hindi ako nagtitiwala dyan. At totoo lang. Yung ganyang ugali, bodol-bodol. Nanalo na ho siya. Anong gagawin niya? Mapapauwi niya si Tatay Digong. Tingnan natin kung kaya niyang mapauwi. No? Pero tingnan niyo mga kabisdak. Believe ho ako dito kay sa kapatid ni Tatay Digong. May pasaring kay Amy Marcos. Kung yung ibang DDS hindi kaya magpasaring sa kay Amy Marcos. Pero ito kapatid ni Tatay Digong na si Bong Duterte. May pasaring kay Amy Marcos. Kasi si Amy Marcos, buntot na buntot kay Vice President Inday Sara. Nasa Netherlands ngayon, anong pinanggagawa? Ito, makinig ka, Amy Marcos, yung pasaring ni Bong Duterte ito. If ever sasama si Senator Amy, kung mag-abot pa man kami dito, I will really tell her, nakita mo na ang sitwasyon. Sabi ko, how would you feel if si BBM sa loob? Ayan. Okay, yan po ang wish ni Tatay ni Kuya Bong. Tanungin si Amy, how would you feel kung kapatid mo ang nasa loob ng kulungan? Correct. Okay? At sana nga po, mas karapat-dapat na siyang nasa kulungan, hindi si Tatay. Dapat, si Junior talaga makulong. Sa pool dyan si Amy Marcos. Anong pakiramdam mo? Kung si BBM yung nasa kulungan ng ICC. Alam mo, si BBM dapat nasa International Criminal Court. Ang dami niyang human rights abuses sa Kingdom of Jesus Christ, Pastor Kibuloy. May namatay, may mga video, may ebidensya. Grabe yun Human rights violation. Sabihin pa, wala daw baril Pumasok sa QOGC, malaman-laman natin, sandamakbak. Walang tergas. Dito ka ngayon, Senator Amy Marcos. Ano kaya yung sagot mo dito? Kasi nga, siyempre, diretsuhan itong kapatid ni Tatay Digong. Iba ng pakiramdam nila Iba na ho nang raramdaman nila, mantakin mo. Ilang buwan na si Tatay Digong. Wala pa ring bakas na makakauwi si Tatay Digong. Makipag-reconcile, tapos ayaw ng kondisyon. Anong klaseng presidente meron tayo? O ito, Senator Amy, alam niyo mangyayari yan, sinasabi ni Sir Bong, na talagang malaman yun. Baka darating ang panahon, 2028, kung hindi nila gaguhin ang Pilipinas, mapalitan silang lahat. Sa akin, wag sa International Criminal Court. Mas gusto ko po dito sa Pilipinas makulong si Junior para makita ng lahat. Makita ng mga Pilipino. Kasi, hindi naman si Junior, wala namang kasalanan si Junior sa ibang bansa Sa Pilipino naman sa Pilipinas. Dito dapat yan ikulong. Mangyari yan, pustahan tayo. Kasi kung ganito na ho ang sitwasyon ngayon, sa akin lang, hindi talaga ako sang-ayon dyan. Sama-sama si Senator Amy kay Vice President Inday Sara, pero nire-respeto natin yan. Kasi lumalabas, baka si Senator Amy yung magiging spy. No? Kung ano yung galawan ni Vice President Inday Sara, ano yung galawan ng pamilyang Duterte, mga abogado, ang bihira, nandun pa naman, nakipagkita sa abogado, Senator Amy, ay pwede niyang iba to.
doon sa kanyang kapatid na tabladong Amats din eh. Na ito yung plano ng mga Duterte. Ano sa tingin ho ninyo? Kaya dapat talaga, sa akin lang day ha, iwanan mo yan si Senator Amy, nanalo naman yan, huwag mo nang isama yan kung saan-saan. Kasi pag isama mo yan, magiging spy pa. Lahat ng galawan ng legal team, ni Tatay Digong, lahat ng galawan ng pamilyang Duterte, malalaman tuloy ng pamilyang Marcos. Kasi kapatid naman yan, blood is thicker than water. Hindi ako naniniwala kay Amy. Si Amy ang lahat ng may dahilan kung bakit nagkaganito ang pamilyang Duterte. Kung hindi lang niya kinulit si Inday Sara, walang ganito eh. Pero bakit kapit-tuko pa rin to si Senator Amy Marcos? Anong gusto niyang ipakita? Dahil yung statement niya, ngayon merong isang Marcos daw natututo na. Siya daw natututo siya. So ibig sabihin, si UWM hindi natututo. Pero kahit ganun po yung statement nila, mag-ingat pa rin ang pamilyang Duterte dyan. Kasi dugo pa rin niya ho yan eh. Hindi natin alam kung anong tumatakbo sa utak nila. Kasi ganito kasi guys. No? Tayo magkakapatid, hindi naman ho po pwedeng magtatalo-talo tayo eh. Yung kapatid mo, ilagay mo sa kapahamakan. Kalukuhan o yun. Kahit gaano ka kagalit sa kapatid mo, hindi mo magagawa yan eh. Kahit kayo. Meron kang kapatid na hindi matino. Hindi man pwedeng ipahamak mo yan, kapatid mo. Sinaktan mo magulang mo. Sinaktan mo yung nanay, tatay mo. Yung pinagkanulo mo yung kapatid mo, hindi mo magawa yan eh. Lalo na buhay pa yung nanay ni Senator Amy. Eh kung bira ng bira si Senator Amy, kung ngayon, anong maramdaman ng nanay niya? Eh di alibadbaran. No? Baka mamaalam pa. Baka nga, siyempre pag yung nanay mo sasabihin, bakit si Senator Amy banat ng banat kay BBM? Siyempre mag-alala yun. Pero malamang plano din nila, sinabihan din nila yung nanay nila, huwag kang mag-alala na, drama lang ito. Kasi kailangan ho natin hindi makulong si UWM. Kailangan mag-spy ako dito. Hayaan mo, banat lang ako ng banat. Basta, blood is thicker than water, nay. Posible, ganon. Pero ito, iwan ko lang ho. Ang mga Pilipino, ano pong mangyayari sa atin in the next 3 years? Makakatagal pa ba tayo? Mukhang malabo na eh. Usapan nga po natin to guys. Ito si Dayonior, mukhang ang mapipili niya na PNP chief, alam na po natin kung sino. Si Turi. Sus! Sabi dyan ni Dayonior, sabi dyan sa balita, may napili ng bagong PNP chief si Marcos Jr. Pero hindi pa ito formal na inaanunsyo. Ipagpatuloy, anihan nito ang magandang performance ng PNP at palakasin pa ang police visibility. Walang police visibility, hoy! Maniwala kayo sa akin. Bumiyahe kayo sa lugar ho ninyo. Wala kayong makikitang pulis kahit sa madaling araw. Nagtatago. Alam na ho natin kung sino yung PNP chief na next nito. Si Turi na. Yung ginawa ni Turi sa Kingdom of Jesus Christ. Oh, hinaras niya. Walang patawad. Binastos niya. Yung mga nananampalataya. Hindi naawa sa mga kabataan. Hindi naawa sa mga estudyante. Nag-aaral. Na-dismiss pa yung kaso sa DOJ. Tapos biglang prinomote si Turi. Tapos ang ginawa niya kay Tatay Digong, kinidnap. No? Talagang binastos, harap-harapan. Inimbestigahan pa sa Senado, hindi man makontempt, hindi man mapiga si Turi. Kahit si Senator Amy, hindi niya makontempt. Oh, anong nangyari? Na-promote pa yung Nimal. So anong next nito? PNP chief na. Kahit hindi ho nila inaanunsyo nito guys, sa tingin ko lang, no, yung ginagawa, yung truck ba, na tinatahak ni Turi, na nagpa-under talaga siya sa kung sino man yung kapangyarihan na nag-uutos sa kanya. Mukhang magiging PNP chief talaga si Turi, sa nakikita ko. Yun talaga yung kanyang pangarap, maging PNP chief. Ang tanong nito, mga kabisdak, kaya ba gampanan? Kaya ba gampanan ni Turi yung pagiging Philippine National Police Chief, PNP Chief? Kasi pag tiningnan ho natin, pag siya po ay magiging PNP Chief, puro karahasan lang talaga. Puro pang-aapi.
Puro panghaharas. Promise. Yun ang nakikita ko. Mauubos lahat ng mga kritiko ni Ngagba. Lalo na kami mga political vloggers, iyak kaming lahat dito. Tingnan natin kung gagampanan niya yung pagiging PNP chief. Kung sakali siya ang magiging PNP chief. Kasi wala na po akong ibang nakikita na maging PNP chief na close kay NGWM. Na pinopromote pa nga ho eh. Diba? Binibigyan pa ng mga medalya. Alangan naman si Fajardo. Hindi talaga pwede si Fajardo. Ito si Torre, matindi yung damage sa mga Duterte. Matindi yung damage sa mga Duterte supporters. Ginawa ho niya. Natuwa dyan si Dayunyor. Si Ngagba, NGWM. Natuwa. Kaya ano pa ba ang next na mangyayari sa kanya pagkatapos ng sunod-sunod na promotion? Hindi ho. Sigurado na magiging PNP chief siya. Ano kaya ang mangyayari sa Pilipinas pag siya ay nagiging PNP chief? Grabe ito guys. Pilipinas natin. Kakayanin pagkarayan Pilipino. Anyway, maraming salamat po. Pa-like, pa-share, pa-subscribe. At sa mga gusto pong mag-komento, mag-comment po dyan sa inyong mga comment section. Mahalaga po ang busis ng bawat Pilipino. At suportahan po natin Birada Aguila tuwing alas 2 ng hapon. At mukhang mabago po yung upload ko. Magiging 6:30 to 7 na po yung upload video ko para hindi matamaan yung Birada Aguila mga kabisdak. Tangkilikin po natin guys yung upload video ko po. At sa mga gusto pong makapanood sa akin ng live, sa Birada Aguilan nyo na po ako mapapanood. At try natin, paminsan-minsan, mag-live tayo. Maraming salamat sa pagsuporta. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Please support Bisdak Pilipinas. Bisdak Pilipinas, magandang hapon. God first. Maraming salamat po. Bye-bye. Ingat.